Maraming Filipino ngayon nagtatanong kung bakit nagkaganito ang bansa natin. Urap na politiko, panabaha, mga bagyo, at higit sa lahat, mayong bago lang, mga lindol. Iba tayo mga Filipino ay relihiyoso. Marami tayong mga relihiyon, pero bakit tayo nagkaganito? Sa Revelation 12:9, ang nakasulat is, Satan deceived the whole world. So nilinlang tayo ni Satanas. Ang buong mundo, ang buong mundo. Ang tanong ko sa anong paraan na deceive ang whole world na dito pa lang sa Pinas, puro relihiyoso ang mga tao? Ang sagot ko dyan ay isa lang. Hindi kasi nila nakilala ang pangalan or identity ng totoong may likha ng sanlibutan. Iba ang kanilang kinikilala at kanilang hinahandogan ng pasasalamat at papuri kasi ang Panginoon nila ay galing lamang sa mga lahing puti or mga European na dinala dito sa atin, which is yun yung mga sinasamba sa halos buong mundo. Kaya para sa akin sa ganitong pangyayari na receive ang world kasi iba ang Panginoon na yung mga dinalasa ng mga puting lahi. Yun ang Panginoon na kinikilala sa buong mundo. Hindi yung totoong may likha ng buong sanlibutan. Kung susundan natin ang verse na ito sa 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng ating pangalan. Ang pangalan niya, totoong pangalan niya, ang ibig sabihin nito ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Akin nang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Tingnan nyo, no? Sabi daw, hanapin ang aking mukha. Ibig sabihin, hanapin, ibig sabihin, i-search natin, halimbawa dinalan tayo ng ibang Panginoon. Pukuyin natin, tingnan natin kung totoo ba talaga itong mga dinadala sa atin ng Panginoon ng mga lahing puti. Yung mga Kastila dati. Ito yung ibig sabihin yan, hanapin ang ating mukha. Hindi lang basta-basta tayo maniwala. Malinaw na malinaw ang verse na ito, diba? Dapat kilalanin natin siya. At magpakumbaba tayo, pandinggin tayo sa ating mga panalangin sa Kanya. At pagdadalingin niya ang ating mga lupain. Ibig sabihin, hindi nga hayaan mangyari sa atin yung mga malalakas na lindol, mababangis na bagyo, saka baka yung mga politiko natin magiging di na korap. At sa pamamagitan nito, siguradong makaabot sa Kanya ang ating mga pasasalamat at papuri at pakinggan niya tayo.